Ang kasong ito ay naganap sa Morocco noong taong 2018 ng dalawang kabataang babae mula sa Northern Europe na parehong sanay sa mga adventure at paglalakbay sa ilang ang nagtungo sa Northern Africa para sana sa isang paglalakbay na dapat sana ay magiging isa sa mga pinakapanapanabik na karanasan ng kanilang buhay. Ang kanilang destinasyon ay ang Mount Toubkal at ito isang napakalaking bundok na may taas na humigit kumulang 4,167 na metro kung saan plano nilang subukan ang kanilang kakayahan sa pag-akyat na marating ang tuktok at masaksihan ang kahangahangang tanawin ng Atlas Mountains at Sahara Desert. Ngunit habang iniisip nilang magiging ito'y isang ordinaryong adventure lamang, wala silang kaalam-alam na ang desisyong ito ang magdadala sa kanila sa isang trahedyang hindi nila kailanman inakala. Sa halip na sila'y makauwi dala ang mga alaala ng kanilang adventure, ang dalawang babae ay pinaslang sa isa sa mga pinaka-nakakakilabot at nakakagimbal na paraan na maiisip ng ninuman. At ang kanilang pagkamatay ay naging bahagi ng isang kaso na yayanig hindi lamang sa Morocco kundi pati na rin sa buong mundo. Ito ang kaso ng Moroccan beheadings. At bago natin ito talakayin ay kung katulad kitang mahilig sa mga misteryo at krimen ay i-like na ang video ito at mag-subscribe para sa mga susunod pa nating mga videos. Krimen X-Files. Si Louisa Vesterager Jespersen ay isang Danish outdoor enthusiast at estudyante sa Norway. Ang kanyang kaibigan naman na si Maren Ueland ay pareho niyang nag-aaral ng outdoor life at nature guidance sa isang popular na universidad. Pareho silang may malawak na karanasan sa outdoor activities, hiking at mga paglalakbay. Matapos ang kanilang summer term noong taong 2018, nagdesisyon silang gamitin ang winter break para bumiyahe sa Morocco at umakyat sa Mount Toubkal. Ito ang pinakamataas na bundok sa North Africa. Una itong binalak bilang university trip kasama ang iba pang estudyante, pero nang umatras ang kanilang tatlong kaklase para mag-surfing trip na lamang, naging pribadong adventure na lamang ito ni na Louisa at Maren. Umalis sila sa Oslo noong 8 ng Disyembre at nagtungo sa Marrakesh. Pagkatapos noon ay sa Imel at ito ang pangunahing starting point nila ng Mount Toubkal. Noong 12 ng Disyembre, nagparehistro sila sa local office ngunit piniling umakyat ng walang guide. Dahil sa kanilang hiking experience, navigation skills, winter equipment at sapat na paghahanda, itinuring silang capable hikers ng isang local guide. Sa puntong ito, mukhang ordinaryo at maayos ang kanilang mountain adventure. Ngunit hindi nila alam na ito na pala ang magiging simula ng isang trahedyang hindi na nila kailanman makakalimutan. Ipinapakita ng mga ebidensya na ilang araw silang nanatili sa Upper Toubkal area, gayunpaman hindi malinaw kung nakarating ba sila sa mismong peak o hindi. May mga ilang guides na nagpaalala sa kanila na huwag magka-camp ng mag-isa, pero ito'y pangkalahatang safety advice lamang. Hindi ito dahil may alam silang anumang banta, at paano naman malalaman ng isang guide na ang gilid ng bundok pala na iyon ay napasok na pala ng mga Islamist extremist. Dito natin makikilala si Abdismad Edud. Ang lalaking ito ang nasa sentro ng isang maliit na extremist network sa paligid ng Marrakesh. Pinahinto siya ng Moroccan authorities noong taong 2014 habang sinusubukan niyang magtungo sa conflict sa Syria para lumaban kasama ang ISIS. Dahil dito, nagsilbi siya ng prison sentence na may kaugnayan sa terrorism. Ang kanyang religious studies at ang dati niyang conviction ang nagbigay sa kanya ng otoridad sa loob ng extremist Islamic circles. May ilan pang naglalarawan sa kanya bilang isang local amir. Ang pinakamalalapit niyang kaibigan ay sina Eunice, Abdulhaman at Rashid. Si Eunice ay isang married father na nagtratrabaho sa carpentry. Si Abdulhaman naman ay isang plumber na may asawa at anak. At si Rashid ay isa ring married father na nagsusustento sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng carpentry.
Magkakasama, pinag-usapan ng grupong ito ang ilang mararahas na plano at ang mga target nila ay palaging mga Westerner. Simple lang ang plano nila. Pupunta sila sa Mount Tubkal at doon maghihintay sa sinumang Westerner na dadaan dahil partikular na ang lugar na ito ay paboritong puntahan ng mga Westerner. Noong Biyernes, 14 ng Disyembre, dumating ang 4 na lalaki. May dala silang mobile phone, camping equipment, recording devices, tent at isang arsenal ng mga kutsilyo. Habang nasa kabundukan sila, pinag-iisipan nilang atakihin ang ilang tao, pero nang makita nilang may mga guide ang mga ito, umatras sila at naghintay ng panibagong pagkakataon. Nang walang lumabas na angkop na target, umalis si Abman at bumalik sa Marrakesh. Naiwan naman ang tatlo at desperadong naghahanap ng isang Westerner na maaari nilang patayin at i-record ang buong pangyayari. Samantala, tinatahak ni na Luisa at Maren ang trail pero nagsimula ng dumilim at ang natitirang ruta ay matarik at hindi pantay. Dahil dito, nagdesisyon ang dalawang babae na doon na magpalipas ng gabi. Huminto sila malapit sa isang tirahan na para sa kanila ay mukhang ligtas na lugar para sa gabing iyon. Itinayo nila ang kanilang tent at nagsimula ng magpahinga para sa gabi. Pero lingid sa kanilang kaalaman, may mga matang nakamasid sa kanila. Nakita ng tatlong lalaki kung saan huminto ang mga babae at para sa kanila, ito na ang perpektong target. Dalawang babae na halos walang kakayahang lumaban at wala silang kasamang mga guide. Pagkalipas ng hating gabi, lumapit ang mga lalaki sa tent ng dalawang babae. Nagtungo si Eunice papunta sa tent ng mga babae at inutusan silang lumabas. Agad na hinawakan ni Luisa ang zipper para pigilan itong mabuksan, pero naglabas si Eunice ng isang patalim at sinimulang hiwain ang mga kamay niya. Pagkatapos, itinarak ng mga lalaki ang kanilang mga kutsilyo sa nylon sa dingding ng tent. Walang pagdukot, walang pagkuha sa kanila bilang bihag para humingi ng ransom. Isa lamang itong malamig at marahas na pag-atake at ang buong pangyayari ay palagi nilang nire-record. Kahit papaano ay nakalabas si Luisa sa tent kahit marami na siyang tinamong sugat at sinubukan niyang tumakbo palayo, pero sa kasamaang palad, siya ay nahuling muli at muling inatake sa trail. Ginamit naman ni Rashid ang kanyang mobile phone para i-record ang mga pangyayari. Kinuhanan niya ng video si Luisa habang pinipigilan niya itong makagalaw sa lupa na nakadiin ang paa niya sa leeg ng babae. Hinihintay nilang dumating ang iba, dala ang kanilang mga itak. Nang dumating ang isa sa kanilang kasamahan, inilabas niya ang kanyang itak at paulit-ulit na hinataw ang leeg ni Luisa at tumigil na lamang siya nang tuluyan ng maputol ang ulo nito. Habang nire-record ang lahat, ipinakita ng isa sa mga lalaki ang pagpatay bilang paghiganti dahil sa pakikipaglaban laban sa Islamic State sa silangang Syria. Pagkatapos, ibinaling ng grupo ang kanilang atensyon kay Maren. Siya ay nasa loob pa rin ng tent at nadatnan siya ni Eunice na nakaupo sa loob at hindi na gumagalaw. Buhay pa siya pero natigilan siya sa matinding pagkabigla matapos siyang paulit-ulit na saksakin. Muli siyang sinaksak ni Eunice sa dibdib, sa likod at sa kanyang mga braso. Pagkatapos, kinaladkad niya si Maren hanggang kalahati ng katawan nito ay nasa labas na ng tent at tinanong niya sa iba kung ano ang gagawin nila doon. Sinabi niyang puputulin niya ang ulo nito, pagkatapos paulit-ulit naman na hinataw ni Eunice ang leeg ni Maren hanggang tuluyan ng maalis ang kanyang ulo. Tumagal ng humigit kumulang 1 minuto at 16 na segundo ang recording ni Rashid. Hindi dinala ng mga lalaki o itinago ang mga katawan sa ibang lugar. Sa halip, tumakas lamang sila pababa ng bundok at huminto sa tabi ng umaagos na tubig para labhan ang kanilang mga damit at ahitin ang kanilang mga balbas. Iniwan din nila ang kanilang sariling kampo at pagkatapos, nag-record ang mga lalaki ng video kung saan ipapahayag nila ang kanilang katapatan sa ISIS. Kasunod nito, ipinakalat nila ang footage ni Rashid sa pamamagitan ng Telegram. At gaya nga ng maiisip ninyo, sa panahon ng internet, kumalat ang footage na ito kung saan-saan.
Bandang 9:00 noon ng Lunes, 17 ng Disyembre taong 2018, isang babaeng French at ang kanyang boyfriend ang naglalakad sa tabi ng ruta ng Tubkal. Halos isang oras na silang nag-hike nang may isang bagay na nakakuha ng kanilang atensyon. Sa unahan nila ay may isang tent na nakabukas at nakalaylay ang bungad nito. Habang papalapit sila, napagtanto nilang may isang bagay na lubhang mali. Ang dalawang taong ito ay nakatagpo sa campsite ni Luisa at Maren. Dahil naiintindihan nila kung gaano kaseryoso ang kanilang natagpuan, kinuhanan muna nila ng litrato ang lugar bago sila bumalik sa pinanggalingan nila at binalaan ang lahat ng taong nadaanan nila na wag nang magpatuloy sa paglalakad. Pagkatapos, tumawag ang magkasintahan sa pulis at sinabi sa kanila kung ano ang kanilang natagpuan. Agad namang dumating ang mga otoridad at sinelyahan ang crime scene. Natagpuan ng mga investigador ang nasirang tent, ang mga kagamitan ng dalawang babae at ang kanilang mga katawan sa maliit na lugar. Ang kondisyon ng tent ay sumuporta sa konklusyon na nagsimula ang pag-atake habang nasa loob pa ng tent ang dalawang babae. Hindi nagtagal bago formal na nakilala ang dalawang babae sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Morocco, Denmark at Norway, ibinigay sa kanilang mga pamilya ang napakasakit na balita. Isinagawa ang post-mortem sa dalawang babae at may kabuoang 23 pinsala si Luisa. Ang mga ito ay nasa kanyang mga kamay, braso, katawan at syempre sa kanyang leeg. Si Maren naman ay may 7 pangunahing sugat bukod sa kanyang leeg. Nabali at nabutas ang kanyang mga tadyang at mayroon din siyang mga saksak sa kanyang mga braso. Ang unang direktang lead ay nagmula sa campsite na pag-aari ng mga lalaki. Natagpuan ito ng mga investigador mga 150 na metro pababa mula sa lugar kung saan nakatayo ang tent ng dalawang babae. Nakakita ang mga investigador ng mga bakas ng dugo at isang Moroccan identity card na pagmamay-ari ni Abdusman. Dahil sa card na ito, nagkaroon ang pulis ng pangalan na dati nang nasa counter-terrorism records ng Morocco dahil sa kanyang naunang pagtatangkang pumunta sa Syria. Pagkatapos ay tinanong ng mga officer ang mga guide, residente, taxi driver at mga worker na nasa ruta. Mula sa kanilang mga pahayag, nabuo ang galaw ng dalawang babae at napag-alamang may mga hindi pamilyar na lalaki na nakita sa parehong bahagi ng kabundukan. Hindi naman nagtagal, nakakita ang mga investigador ng isang video kung saan makikita ang mga lalaking lumapastangan sa dalawang babae na nagpapahayag ng kanilang katapatan sa Islamic State. Mabilis na kumilos ang mga officer at inaresto ang isa sa kanila sa kanyang bahay sa Marrakesh noong 18 ng Disyembre. Inamin naman niyang bumiyahe siya kasama ang 3 pang lalaki pero iginiit niyang umalis siya bago inatake ang dalawang babae. Inamin din niya na plano niyang tulungan silang makahanap ng lugar na pagtataguan matapos nilang isagawa ang kanilang pag-atake. Ang kanyang salaysay tungkol sa nangyari ay tila pagtatangkang bawasan ang sarili niyang papel sa pag-atake pero ibinigay niya ang mga pangalan ng 3 pang kasama niyang lalaki. Habang hinahanap ng pulis ang iba, kumalat ang recording ng pag-atake sa pamamagitan ng private messages at social media at hindi nagtagal ay nakita rin ito ng mga investigador mula Denmark at Norway. Noong una ay maingat sila sa pagtanggap sa authenticity nito, pero tumutugma ang mga nilalaman nito sa mga natagpuan sa crime scene. Noong 20 ng Disyembre, natunton ng mga officer ang 3 pang lalaki habang sasakay na sana sila ng bus. Hinayaan muna ng mga plainclothes officer na umalis ang bus mula sa Mataong Station bago nila ito pinahinto sa kalapit na lugar at inaresto ang 3 lalaki. Nakarecover ang pulis ng 3 mahalagang kutsilyo, isang mas maikling patalim at isang mobile phone at ang mismong mobile phone na iyon ay yun ang ginamit sa pag-record sa pagpatay sa 2 babae. Mula sa mga pag-arestong ito, mas marami pang tao ang nasangkot sa terror network na ito. Sa mga sumunod na araw, kabuoang 21 tao pa ang inaresto.
Nagsimula ang trial noong ika-2 ng Mayo taong 2019. Sa huli, 24 na defendants ang nilitis ng magkakasama pero hindi pare-pareho ang mga aligasyong kinaharap nila. Ang 4 na pangunahing lalaki ang mga sentrong defendants. Ang 20 pang iba ay humarap sa iba't ibang kaso na may kaugnayan sa membership, assistance, participation, preparation, propaganda, weapons at failure to report terrorist activity. Iginiit ng prosecution na planado ang mga pagpatay at bahagi ito ng isang terrorist project na binuo sa paligid ni Abdusman bilang pangunahing leader. Ayon sa kaso ng Estado, tinanggap ng mga defendants ang ISIS ideology, gumawa ng sarili nilang Pledge of Allegiance at isinagawa ang karahasan bilang paraan ng pagpapakita ng kanilang katapatan dito. Walang nakitang mga investigador na instructions o financial support mula sa mga ISIS commanders sa ibang bansa. Pero nang tanungin sa korte, inamin ni Abdusman na pinatay niya ang isang babae at itinuro si Eunice bilang pumatay sa isa pa. Tinanggap din ni Eunice ang responsibilidad habang inamin naman ni Rashid na siya ang nag-record at tumulong sa pagpapakalat ng footage. Inamin ni Abdani na nakasama siya ng mga lalaki at lumitaw siya sa recording ng kanilang Pledge of Allegiance at sumama din siya sa pagpunta sa kabundukan pero iginiit niyang umatras siya bago naganap ang mga pag-atake. Iginiit naman ng mga prosecutor na ang dati niyang kasunduan, ang kaalaman niya tungkol sa plano at ang intensyon niyang tumulong sa pagtatago ng mga ebidensya ay sapat pa rin para ituring siyang responsable sa mas malawak na operasyon. Ang court-appointed lawyer para sa 3 lalaki ay hindi itinanggi na naroon sila. Sa halip, sinubukan niyang pagaanin ang kanilang pananagutan batay sa kahirapan, limitadong edukasyon at extremist indoctrination kaya humiling siya ng psychiatric examinations. Wala ding naipakitang existing diagnosis o expert assessment kaya tinanggihan ng korte ang kanilang kahilingan. Noong ika-18 ng Hulyo matapos ang 11 linggong trial, tinawag sina Abdusman, Eunice at Rashid para sa sentencing at hinatulan lahat sila ng kamatayan. Hindi nagsagawa ng execution ng Morocco mula noong 1993 kaya ang death sentences ay naging legal na parusa lamang at hindi nangangahulugang agad silang ipapapatay gaya ng ginagawa noon. Samantala, nakatanggap si Abdani ng life imprisonment at ang humigit kumulang 20 pang defendants ay nakatanggap ng mga sentensyang mula 5 hanggang 30 taon depende sa kanilang naging papel. Nagsampa din ng civil claim ang pamilya ni Luisa laban sa Moroccan state dahil iginiit nilang nabigo ang mga otoridad na sapat na subaybayan ang mga extremist na dati nang kilala sa kanila at hindi rin sila nagbigay ng sapat na seguridad para sa pangunahing trekking areas. Walang kaukulang award na ibinigay sa pamilya ni Luisa at itinanggi ng Moroccan state na nagkaroon ito ng anumang kapabayaan. Sinubukan ng 3 lalaking nahatulan ng kamatayan na i-appeal ang kanilang mga sentensya. Gayunpaman, ang naging resulta lamang nito ay nabago rin ang sentensya ni Abdul Haman bilang death sentence sa halip na life imprisonment. Pero hanggang Hulyo taong 2026, hindi pa rin na-execute ang 4 na lalaki. Hindi naman nagtagal, namatay si Abdani sa kulungan noong Pebrero taong 2023 at si Eunice naman ay iniulat na namatay sa kulungan noong ika-1 ng Hulyo taong 2025 matapos umano siyang makaranas ng malubhang mental health breakdown. Ang 2 pang lalaki ay mananatiling nakakulong sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang video ng mga pagpatay ay ilang taon nang kumakalat online pero hindi ito isang bagay na dapat hanapin o panoorin ng kahit sino. Tunay itong isa sa mga pinaka-nakakabagabag na footage na nakita ko at makikita rito ang totoong taong nakakaranas ng hindi maisip na takot sa kanilang mga huling sandali, ganap na nag-iisa sa gitna ng ilang at walang kakayahang lumaban.
At dito na nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati ay kung umabot ka sa dulo ng video ito ay i-comment mo naman sa ibaba ang iyong saloobin sa kasong tinalakay natin ngayon at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang video ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.